Bubuksan na naman po tayo ng Diyos sa umagang ito, June 8, 2026. Heto na naman po ang pagbubukas ng eskwela na ang mga magulang hindi malaman kung paano iisipin. Nakalulungkot din po sabihin sa inyo na kasi pag ang bata ay maambisyon, gusto mag-aral ng mataas, wala namang pagpapaaral ng anak, ang ina, nakalulungkot din po. Kaya ngayon, kung sakat maririnig nyo ko, sige, tingnan natin, lakasan nyo loob nyo. Kasi kapag napaloob na kayo doon, doon na tayo, dahan-dahan bubuksan ng Diyos kung paano magaganap. Sa bagay po, ito, titracing din muna ng mga, sa lugar ng mga eskwelahan kung kaya nila mag-aral. Pero sa akin pong karanasan, tignan muna natin ang lakas ng kalooban, ang lakas ng paniniwala sa Diyos, at ang bibigay sa atin ng Diyos na tayo ay pagkakatiwalaan. Paano po natin makikita ang isang lugar kung hindi natin hahanapin, kung hindi natin pagtitisan? Kaya ako po ay nandito na muling nagbibigay na naman ulit sa inyo ng pintuan. Talagang kapag po hindi natin sinikap, wala po tayong mararating. Ano po aabangan natin sa buhay? Kasi po ngayon, ang edukasyon, malaki ang nagagawa. Iba po ang may kaprasong karunungan, hindi maluloko ng tao. Kaya sa araw na ito, June 8, 2026, binisibigyan ko po kayo ng lakas ng loob. Sikapin po natin na maglakas loob tayo. Tsaka doon na po natin unti-unti aakyat tayo sa baging para marating natin ang ating tugatog ng tagumpay. Kasi wala pong malakas ang loob, wala tayong mararating. Kaya kailangan walang iniwan po sa bundok. Bubutasin po natin to, susuotin po natin ang sakripisyo at hirap at pagtitiis. Pero ang una po sa lahat, lagi natin ipagdadasal sa ating Panginoon na bigyan tayo ng lakas, suporta, lakas ng loob at paniniwala. Kaya po ngayong araw na ito, talaga namang pagbubukas na naman ang sakit ng ulo na nagpapaaral. Buwanan na naman na hindi malaman ko saan kukunin ang isusuport ng kasalapian, mga kapatid. Ang tangi ko masasabi sa inyo, laging tunay na lamang pag-asa. Kaya ako po ay naririto na. Sa liwanag po ng kandilang ito, idinadamay ko po yung lahat ng mga tao na may mga problema, lahat ng may karamdaman, lahat ng nanggaling dito, lahat ng gustong magkaroon ng buhay, kabubuhay, gustong matapos ang problema sa asunto. Ito na po ang liwanag ng kandila. Sabayan niyo na po ako. Ito po, dasal ko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, kami po'y naririto. Humihingi po kami ng awa at tulong. Basbasan mo po kami, ituro mo po sa amin ang tunay at karapat-dapat. Ikaw po ang inaasahan namin, kaya sa pamamagitan po ng aming paniniwala, ituturo mo po sa amin lahat ang butas, ang daigdig ng aming susuotin. Kaya, ang lugar po na ito, Mother Paring, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan, as Mother Paring, na lagi pong nakikipag-ugnayan sa inyo, na lagi ko po kayo sinusubaybayan, na lagi ko po kayong isinasama sa panalangin, sa liwanag, lahat po nang nanggaling dito. Gawin po natin, lumandas na po tayo sa daan ng Diyos. Kasi alam naman po natin na kung may pasimula ay may wakas. Kaya po sinasama ko na kayo sa ating panalangin sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Hindi niyo po makakalimutan ang aking pagmumungkahi sa inyo na talaga pong ganyan, lakasan po natin ang loob natin. Lakasan po natin ang loob natin sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Matapos pong naipaliwanag ko sa inyo ang lahat, titingnan ko po kung ano balita ng ating mahal. Ito po ang sabi ng Panginoon. Kayo'y niluglod ko, kayo'y sinukatan ko, kayo'y sinigawan ko, para magnig nyo ay ako. Kaya nagparamdam ako sa inyo, ang anino ko'y pinakita ko sa inyo, para ang kamay na mahal na Jesus ay makasama niyo. Maraming po salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mga araw-araw na sinusubaybay, na ako po ay nagkakaroon naman ng magandang pagkakataon na maupo dito sa
harap ng altar sa Highest Father, St. Joseph Chapel, Barangay Tagiging, Bulacan. Sinasama ko po kayo sa aking mga panalangin na tanging ang Diyos po ang ating pag-ukulan ng pansin ang loob ng simbahan. Ang gagawin po natin, wag po tayo magkikibo. Basta po isipin natin ang tama, isipin po natin ang mabuti, ang masama ay ating iwasin. Kaya sa akin pong pagharap sa inyo sa araw na ito, magbubukas na naman ang bukod ng hiwaga ng Panginoon sa pag-aaral para marating ang lahat ng bagay. Dumadaan ang mga taon, araw at nabibilang. Kaya tanging ang Diyos po ang paulit-ulit natin iisipin. Tinatawagan ko rin po ang mga dinadialysis na kayo po ay maglinis ng bituka. Ayusin niyo po. Tinatawagan ko rin po ang mga may sakit sa bato. Lakasan niyo, inom ng tubig, magpurga kayo. Ayusin niyo lahat ng bagay. Huwag puro inaasahan ninyo, magpapadialysis kayo. Pag mataas lamang po ang creatinine ninyo, sikapin niyo uminom ng gata ng niyog or langis at maglabatiba kayo. Napakalaking bagay po ng kaligtasan, hindi kami yung madialysis. Nananawagan din po ako sa mga may prostate na huwag niyong palalain na ang sugar niyo ay tumaas. Kaya sa araw na ito, kayo po ay tinatawagan ko para kayo ay anyayahan nang hindi kayo mamroblema. Nananawagan din po ako sa mga masyado pong mahihina ang loob. Kinakailangan pong lakasan ninyo ang loob ninyo para ang Diyos ang patnubay. Nananawagan din po ako sa mga taong gastador, magtipid po kayo. Huwag po kayo masyadong gastos ng gastos. Huwag niyo pong pabayaan na ang pere laging lumalabas sa inyo. Magsinup-sinup po kayo ng pakonti-konti para po kayo mayroong madudukot. Ngayon po, eto na po tayo. Inang Birhen, ako po'y nakikipag-ugnayan sa inyo. Sana po'y sa pamamagitan ng aking mga panalangin, tulungan mo po ang mga tao. Bigyan mo po sila ng magandang bukas pagkakataon ng buhay. Bigyan mo rin po sila ng magandang pag-iisip sa kanilang pag-aasawa, sa kanilang pag-iisip ng hindi maganda, na ang tanging ko pong mahihabi, hindi kung may asawa na kayo, nakaisa, dalawa, tatlo, kayo po'y mamahinga na. Dahil ito po, huwag naman po natin masyadong pasalin at dagdagan ang kasalanan. Matapos po na naibigay ko na sa inyo ang mensahe sa araw na ito po. Kayo'y mulit-muli kong iniikutan, kayo'y mulit-muli kong hinahawakan, kayo'y mulit-muli kong sinisigawan. Mga anak ko, magsigising kayo. At kung sakaling man kayo ay may problema, huwag niyong pabayaan ang sakit niyong, huwag niyong pabayaan ang sakit niyong diabetes. Linisin niyo yung bituka niyo nang hindi tumaas masyado ang sugar ninyo, na hindi tumaas ang creatinine ninyo. Kaya ako po'y naririto na bumabati sa inyo lahat, lalo-lalo na kung ipapasok naman po natin sa ating paglilinis ng bahay, yung pong mga hindi kailangan itapon na natin. At kung hindi natin kailangan, ipamigay na natin. Yun po. At matuto po tayo magsinop ng lahat ng bagay. Hindi ko na po pakahabaan ang aking mga salita dahil ako po'y nag-present lang sa inyo. Salamat po sa inyo, sa lahat ng nakikinig, at sana po'y lalong madagdagan ang inyong pagmamalasakit sa inyong buhay. Huwag niyo pong iiwanan ang inyong pamilya. Kasi po, kapag iniwanan po niyo ang pamilya, sino po nagdadala ng bigat? Ang mga anak. Hindi po yung may nakita lang kayo na maningning na sasakyan, magandang building ng bahay, naakit na kayo, hindi wala yan yung naasawa nyo. Huwag kayong masyadong pakalakas ng loob ng pamimili ng maniningning. Marami po diyan. Pag po kayo pinagsawaan, sandali lang kayong iwanan. Kaya, sana po, sa araw na ito, May June 8, 2026, ako po ay na-present sa inyo. Bumabati po ako ng maligayang araw, maligayang bati, maligayang pagpasok sa eskwelahan ng mga bata. Nakakain kayo, iinom kayo ng tubig, matuto kayong mag-budget, at huwag kayong aburido na hindi kayo tumanda. Maraming po salamat. Ako po ay nagpapaalam na sa inyo na maraming salamat at babay na lang po sa muling aking pagkikita sa liwanag po ng
kabila, sa inyong tahanan, buksan niyo po at baguhin natin ang ating patakaran. Ayusin po natin lahat. Babay po. Mother pa rin po ng Bulacan, St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Bulacan. Amen.